Sumainyo nawa ang kapayapaan ng Panginoon mga kasama at mga kapatid. Kami po'y nagpapasalamat po muli sa lahat na ngayong araw na to na tayo po'y magdadaos ng tinatawag na pasalamat na upang ating tanawan ng utang na loob ang Diyos Ama. Sana po naibigan po ninyo ang ating pinaksa sa nakaraang linggo na kung saan ang lahat ay nangatuto kung paano tayo maging matibay sa pananampalataya. Bagaman maraming tayong mga bagay na kinakaharap na siyang mga pagsubok na kinakailangan natin pagtibayin ng ating mga kalooban. Kaya nga ang Diyos ay hindi nagpababaya sa atin na upang tayo pagtibayin sa lahat ng bagay. Nanupat ang pag-ibig ay magiging pananggalan natin laban sa mga kasamaan. Lalo na't kapag tayo nga'y lumalago sa pananampalataya, ang ibig ng Diyos sa atin, tayo palagi maging matibay sa lahat ng oras na upang ang lahat ng pagsubok ay huwag aalintanahin, huwag nating iintindihin. Ang lalong malaga ay ikaw ay ngayon na tayo'y naging kasangkap na tinatawag na ang bayan. Sa makatuwid baga, ang bayan ng karunungan. Sa pamamagitan niya ng karunungan mga kapatid, ay maraming naging matibay at naging tunay na mangiibig sa Panginoon. Kung kaya kami na muling naparito na upang kayo aralan muli, na upang kayo wag makalimot sa mga bagay na naitipon sa ating mga puso. Na palagi nating isagawa ang lahat ng mga bagay alang-alang sa Panginoon mga kapatid. Sapagkat kinakailangan natin gumawa ng kabanalan. Na lalo na ang pag-ibig nga ang nagtuturo din sa atin kung paano tayo magmagandang loob sa ating mga kapwa. Lalong-lalo na sa loob ng bayan na siyang ang bayan ng kaligtasan. Kaya kung paano tayo maliligtas, kinakailangan tumalima tayo palagi mga kapatid. Na lagi tayo maging mapagpatuloy sa ating mga ginagawang mga kabanalan. Na ang mga bagay na kabanalan ay wag tayong hihinto. Na kinakailangan natin ipalaganap ang lahat ng mga aral ng kabutihan. Na upang kailang dinggin, na upang sila'y maaralan. Aralin natin ang bagay na ito na upang sila'y mga tuto sa atin. Na ang mga bagay ng kabutihan na siya nag-aalis sa kasamaan sapagkat tayo ngayon nadamay, tayo ngayon sinalot ng kasamaan na ang kapuotan ay naghari sa atin o ang tinatawag na kasamaan. Kaya ang pagpatay ay laganap sa buong daigdig. Kaya aming minagaling sa atas ang pananampalataya na siyang minagaling na aral na kinakailangan dinggin ng maraming tao na upang sila'y maging kasangkap natin. Ang mga minagaling na aral na ito na siya nagpapatuwid sa lahat na upang ang kasakdalan ay ating maabot. Kaya sa awat tulong po ng mga Panginoon mga kapatid, ay kinakailangan namin ituro muli kung paano tayo maliligtas. Marapat lamang na ating ipaglaban ang pananampalatayang ating tinanggap na huwag nating hayang malimot o atin ang hayaang maalis sa atin sapagkat ang kaligtasan man ay naaalis din naman kung ating pabayaan. Kung hindi, tayo po'y maihiwalay sa Panginoon. Kaya sana sa alang-alang po sa liwanag na siyang nagbibigay sa atin ng espiritu ng buhay na kung saan natin isasagawa ang lahat ng bagay ng kabanalan, minamarapat namin na muli namin ipaalala sa inyo araw at gabi. At kami naman po ay narito na walang sawang magtuturo sa inyo na upang umaral sa inyo ng taos puso na sana nga ay lubos ninyong maunawaan ang lahat ng mga bagay na ito. Na ang pag-ibig nga ay kinakailangan nating ibigin unang-una ang Diyos. Gayon din naman ang ating mga kapatid. Sapagkat naroon ang tunay na aral na tayo'y bilang isang kasambahay o
o ang tinatawag na tunay na sambahayan ng Diyos, ay tayo po'y tinuturuan na upang tayo magtulungan, na upang tayo makapagpatuloy ay huwag nating hayaan ang lahat ng gawain sapagkat naroon din ang kaligtasan mga kapatid sa pamamagitan ng gawang mabuti na hinahatid natin ang diwa ng Espiritu na upang makilala nila ang Diyos na itinatanyag natin na ang ibig ng Diyos na ang lahat ay maligtas sa pamamagitan ng gawang mabuti. Katulad ng pagmamagandang loob na tayo nagbibigay ng limos sa lahat, lalo na sa madukha, sa mahaba na ating nililingap, at gayon din naman na tayo tinuturuan kumalinga sa lahat ng mga nangangailangan. Kaya ating ipaglaban palagi ang mga bagay na ating natutunan, sapagkat ito nga'y ating pananggala laban sa kasamaan, na upang tayo huwag mayahawa, na upang ang kalayawan nga'y maalis sa atin, na upang huwag masumpungan ang lahat ng kalikuan. Malayo nawa sa atin ang mga bagay na kamalayan na ito, naway loobin ng Panginoon na tayo samahan palagi. Kaya habang ipinaglalaban natin ang kaligtasan na ito, sapagkat tayo nahatulan na, sapagkat tayo nahugasan na, sapagkat tayo tayo na nahugasan na, sapagkat tayo'y tunay na natubos tayo ng lubos sa pamamagitan din naman ng dugo. Kaya ang lahat ng bagay na ito ay atin nang tinanggap. Kaya wala tayong pananagutan sa lahat ng bagay. Hindi tayo maaaring maagaw, sapagkat hindi maaagaw. Kaya kayo'y makapanatili palagi, manatiling matibay sa inyong pananampalataya. Bagamat nagkukulang din naman tayo, nalalaman ng Diyos ng lahat ng iyon, hanggat ikay hindi humihiwalay, manatili ka. Ang tunay na pag-asa ay darating sa atin, sa tunay na kahulugan. Maraming ang sinasabi na tungkol sa pag-asa, na naroon nga ang pananampalataya. Kung ikay tunay na nananampalataya, ay huwag mong hayaan na ikay manlamig o matisod ng sinuman. Bagkus magpakatibay ka, kapatid. Huwag mong alintanahin ang lahat ng mga bagay na gayon. Lalo na ang kabalisahanan na siya nagbibigay ng balisa sa ating mga puso. Ang kalooban nga natin ay lagi natin linisin, mga kapatid. Bagaman nalalaman natin na hindi tayo kaisipan. Datapwat pumapasok ang karumihan, nalalaman natin hanggat hindi natin ginagawa, wala tayong pananagutan. Inyo ngang ipagpasalamat palagi na kayo maging matibay sa gawang mabuti. Na ang mga bagay na gayon, katulad ng mga tinuturo sa atin, nalalaman ko na ang aming nga naituro na malaong panahon na, mga kapatid. Katulad ng ang karunungan na ibinigay sa atin na upang tayo humingkayat na maraming spirito na may palaganap natin ang kapurihan ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral. Gayon din naman ang pag-ibig na siya nag-uutos sa atin na ating igalang ang Panginoon. Paglingkuran natin ang lahat. Gayon din naman ang mga tao na wag natin silang hahayaan na bagkus ating silang anyayahan na upang kanilang maunawaan ng lubos ang aral na minagaling na ating nga ipinagmamapuri ang sa Panginoon. Ano pat ang pagiging tapat o ang tinatawag na ang katapatan. Ang katapatan nga ay kinakailangan palaging kasama natin sapagkat tayo sinusubok na tayo maging tapat at totoo sa ating mga ginagawa. Kapag sinabi mo yung oo, ay magiging oo palagi. Kapag sinabi mong hindi, ay hindi. At kung hindi mo matutuloy o hindi mo matutupad ang iyong pangako, marapat lamang na yung sabihin, kung lolobin po, kapatid, amin pong gagawin sa awat tulong ng Panginoon. Gayon mo sasabihin, sapagkat naroon ang kautusan ng kalayaan upang ikay maiwasan sa lahat ng kasamaan. Ano pa ang lahat ng bagay na ito? Bagaman tayo ay lumalago sa pananampalataya, ay marami pa tayong kinakailangan tandaan palagi na tayo magpakatibay
bukod doon, ang kautusan ay laging alalahanin ang aral na siyang nagtuturo sa ating mga puso na upang huwag tayong maging masama, na iwasan natin ang mga bagay na nakakasama sa ating espiritu. Gayon din naman sa buong kaluluwa at lalong-lalo na sa sambahayan natin na siyang itinuturo na unang-una. Una, iibigin mo ang iyong mga magulang, iyong mga kapatid. Kung ikay may asawa, ibigin mo sila, kandilin mo ang mga babae o kandilin natin ang ating sariling asawa. At huwag tayong at akain natin ang ating mga anak na ating silang turuan palagi, na ating maibigay ang kanilang pangangailangan na upang sila makapagtapos. Na huwag nating hayaan sila na maging makalayawan, na upang sila malayo, na upang ating mapaglingkuran sila na ayon sa kautusan niya, na ibigin natin ang ating sariling sambahayan, ay kasama sila doon na siyang ating pananagutan. Mga bagay na gayon at ganun din naman ang ating kapwa, maging ang ating mga kaanak, ay iibigin natin mga kapatid. Mga kamag-anak, maging ang ating kapwa. Sapagkat kung ating napagsanayan, maging sa loob man na siyang ating dinadaluhan, na ang pagpapasalamat o ang pagsamba ay naroon, na kinakailangan tayo matutong gumalang. Na lahat ng mga bagay na yon ay ating tutuparin, na uugalin natin ang mga bagay na katangi-tangi o yung katangiang ugali, na kinakailangan ikay maging magalang, mapaglingkod, o matulunghin sa kanila, tumutuwang ka sa gawain, na upang sila'y lumago sa kabanalan. Maging sa pananampalataya man ay mahagsitibay, na upang tayo magkaisa sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa gawain sa ministeryo ng Panginoon. Maraming bagay po ng ministeryo na kinakailangan nating pagtibayin, na upang alalayan natin sila na mapalalahanan, na huwag mapabayaan ng mga ministeryo ng kabutihan. Unang-una, ang pagpapalaganap, na upang ating maakay ang maraming tao, na upang kanilang dinggin ang aral na minagaling na siyang ating itinuturo sa lahat, na upang kanilang kinalangin ang Panginoon o ang Diyos na nagtuturo sa lahat, o ang Diyos na siyang Panginoon na nagtuturo sa lahat, ay kinakailangan maliwanagan ng kanilang mga puso. Kaya aming tinuturo ang bagay na ito, na upang tayo makaiwas sa mga kasamaan, sa halip ay nananatili tayo sa kabutihan. Palagi ang kabutihan ang naghahari sa ating mga puso. Ang pag-ibig niya ay ating isasagawa palagi. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Gayon ang sinasabi mula magbuhat sa unang panahon, na siyang itinuro ng mga apostol ni Jesus. Bagaman malaang panahon na ang mga bagay na iyon, datapot na isulat pa rin na upang ating magamit, na maging kagamit-gamit araw at gabi. Katulad po nito, ang paglalasing ay masama. Alalahanin na ipinagbabawal po ng Panginoon. Huwag nating lalabagin. Huwag nating sisirain ang ating katawan. Ang paglalasing, ang pagiging makalayawan, huwag kang maging makasanglibutan, kapatid. Iyong ang iwasan ng mga bagay na ginagawa ng sanglibutan, sapagkat tayo ay inalis na ng Diyos sa mga bagay na gawain ng kasamaan, na sila'y naaaliw sa paggawa ng masama. Gayon po ang tinatawag na kalayawan. Katulad ng paninigarilyo, katulad ng pagsira sa iyong sariling kaluluwa, na mga tinatawag na ang droga, na siyang sumisira ng inyong kaluluwa, kaya maraming tao ay nasisiraan ng bait. Maging ang kanilang mga pangangatawan, o maging ang buong katawan man, ay pumapayat sila at pumapangit, na hindi ibig ng Diyos na ganoon. Ang ibig ng Diyos sa atin ay tayo mapabuti palagi, sa halip na ang ating katawan ay nagagamit natin sa kabanalan,
Kaya lalo tayo magpakatibay at magpakalago sa pamamagitan ng karunungan na siyang itinuturo sa lahat. Ano pa? Ang kalibugan. Ang kalibugan, mga kapatid, ay wag ninyong sasanayin, maging sa paningin man, na kung tayo titingin sa ating mga kapatid na babae o maging mga kapwa man, ay ating galangin sila, mga kapatid. Unang-una, maglinis tayo ng kalooban, na huwag tayo maging mapag-isip ng anumang kasamaan laban sa kanino man, ng kahalayan at ang pangangalan niya ay siyang magkakasama, na huwag nating sasanayin ang ating puso sa mga gawain gayon. Matakwil na nga ang mga kalikuan na ating nasusumpungan. Kaya't pagtibayin natin palagi ang ating ang espiritong tinanggap natin na siyang aral na umaakay sa atin na upang tayo maging matibay. Matibay sa pananampalataya, matatag ang ating mga puso. Ano pa? Ang panaghilian o ang pagpatay ay huwag nawang manahan sa inyong mga puso. Maalis nawa, saway nawa tayo ng Panginoon. Huwag natin gagawin ang mga bagay na ito, kundi masisira, mawawasak ang ating buhay. Sa halip, ang ibig ng Panginoon sa atin, na tayo maging mapagpatuloy sa kanyang mga kabutihang turo, na siyang minagaling na turo na nagpapatuwid sa lahat, na upang ang kasakdalan na natin maabot, marapat lamang natin na panatilian ang pananampalatayang ating tinanggap. Kaya't aming kahilingan, muli, dinggin nawa ng buong sanglibutan ang aming pangaral na ito na walang katulad. Kaya't aming hinahayag sa pamamagitan ng aming puso na mula sa kalooban ng Espiritu na itinuturo namin na huwag po tayong maging masama. Labanan natin ang lahat ng kasamaan. Ang suligi ng kasamaan ay ating gibain. Ano pa tayo maging kasama ng tunay na siyang kasangga natin ang sa liwanag. Ibigin natin ang mga anak ng liwanag. Kapag kayo nagpapatuloy ng kapatid, ay tulad din naman sa mga anghel na ating pinatutuloy. Kaya tayo'y tinuruan na huwag maging maramot, mga kapatid. Maging maibigin tayo sa lahat. Igalang natin ang lahat ng tao. Lalong-lalo na ang mga maliliit. Huwag ninyong hayaan sila na sila'y maapi o walang makain. Sapagkat magkukulang ka. Ika'y nagkakasala. Sapagkat ang kabutihan ay iyong pinabayaan. Huwag mong hayaan na ang kabutihan ay iyong hayaan. Isang bagay yon na kasama na iyong magagawa. Bagaman, alam natin ay isang maliit na kasalanan lamang. Datapwat, kapag naging ugali ang mga bagay na gayon, ay lumalaki at bumibigat. Kaya may balik ang mga bagay na gayon. Bagkus, kung iyong pag-aaralan ng lahat ng bagay, kung pawang kabutihan lamang ang iyong iniisip, lang lahat ng balik ay pawang biyaya. Biyaya nawa ang sumating nawa, mga kapatid. Naunawain ang mga aral na ito, na tayo magsikap palagi, na upang tayo huwag maagaw ng mga demonyo. Manatili sa aral na siyang aral ng liwanag. Na ating ipagpasalamat palagi sa Diyos. Huwag kang sasampalataya sa iba. Ano pa? Ang panaghilian, maging ang kasakiman man, ay huwag tayong maging sakin sa lahat. Lalong-lalo na sa kapangyarihan. Kapag ang kapamahalaan, mga kapatid, ay manatiling malinis, na tayo maging matatag palagi at maging tapat sa ating tungkuling tinanggap, na huwag nating sasakimin ang lahat ng kapangyarihan na ating sinasakupan, bagkus kayo'y pasakop sa amin, sa aming mga sinasalita, na itinatalastas sa inyong mga puso na upang inyong maunawaan ng lubos. Kung kaya't kami ay muli nangangaral sa inyo na upang kayo magpasakop sa amin, na upang lahat ng bagay na ukol sa kapayapaan ay makapanatili sa lahat ng dako, lalong-lalo na sa ating mga puso. Ang mga 5 bagay na yaon
ay huwag niyong lilimutin mga kapatid. At ang mga bagay na ito ay kinakailangan nating isagawa na ugalin nating sanayin araw at gabi na tayo'y magpapakasakdal alang-alang sa pag-ibig na ang kabanalan niya ay ating isasagawa na gumawa tayo alang-alang sa tungkulin na ating paglingkuran. Unang-una ang Diyos na siyang pinasasalamatan nating lahat, ang ating mga kapwa na ating sila'y nililingap, lalong-lalo na ang mga kapatid na siyang ating naakay na. Kaya't mga kapatid, ang bagay na ito ay huwag niyong lilimutin. Ikatlo, kaamuhan na upang tayo makapanghikayat na ayon sa kabutihan na ating tinanggap, na ating maugali ay manatiling maamo, na matuto tayong makisama, na matuto tayong makiramdam, na upang ang kaguluhan o ang pag-aalit ay huwag nawang masumpungan ng ating bayan. Ating ugaliin na tayo mapagpahinuod o mapagpatawad. Ano pa? Ang kabaitan. Malaking bagay po ang pagiging mabait. Tayo'y palaging iniisip ng ating mga kasama. Gayon din naman kapag sila'y ating naiisip. Naalala ko nga pala si Juan. Kay tuwid-tuwid niya. Naalala ko ang kabutihan ni Onesiforo. Kaya't nung siya nahiwalay, naiyak ako. Hiniling ko sa Panginoon, pagkalooban nawa ng kaawa ng taong yaon. Kaya ang bagay na ito ay muli kong pinapaalala. Ang kabaitan po ay nagbibigay ng bagay na upang maalala mo ang kabutihan loob na ginawa sa atin. Ang ibig pa ng Panginoon na ugaliin natin na palagi tayong sumampalataya, na ating pinaninindigan ang ating paniniwala na kung saan na sinasanay natin ang mga aral na huwag nating hayaan na tayo po'y makalimot magpasalamat, na tayo magpupuri sa Kanya, na siyang ating pinaglilingkuran, na upang ang lahat, lalong-lalo na sa loob ng bayan, na kung saan ang mga kapatid ay ating tinitipon, na ating sila'y naaalala, na upang mag-aralan sa isa't isa, magpangalalahanan at magtinginan kung kinakailangan abuluyan ang mga wala, bakit hindi? Na upang sila'y alalayan natin. Datapwat ang pananampalataya nga ay lalong higit na ipaunawa sa kanila na sila'y manatiling huwag lalabag. Ang paglabag po, mga kapatid, ay nakapagpapahiwalay. Kaya tayo mag-iingat palagi. Sana po maunawaan ng lahat na ang bagay na ito ay alang-alang po sa pag-ibig. Na ibig namin na huwag kayong maiwalay sa inyong pananampalatayang tinanggap. Na kayo'y magpakatibay palagi. Alam natin na lahat tayo ay maraming mga kahinaan. Kaya tayo'y huwag po maging mapanghinaan ng kalooban. Sa halip ay ating limutin ang mga gawang kasamaan, na ating ang ibahin ang ating pong diwa, na kung saan ang diwa ay ukol sa kapayapaan. Kaya kung ang mga bagay na ito, tinanggap nga natin na tayo sumasampalataya, na maging mapagpatawad din naman, na ibig ng Diyos sa atin, na tayo maging mapagpatawad. Patawarin natin ang mga nagkukulang sa atin. Huwag tayo maging masama sa kanila. Nasa halip, ang ating pong kung tayo nagpapautang sa kanila, ay hayaan nyo na. Huwag nyo nang isipin pa na kayo pa'y babayaran. Ang lalong maigi na tayo pa'y nakakatulong sa kanila. Lalong-lalo na mga kapatid, huwag nyong nilimutin ang mga ngaral natin. Kapag sila'y gumigiit, marapat lamang na sila po'y abuluyan. Aabuluyan mo ang mga ngaral na siyang gumigik sa iyong kaluluwa kung saan siya ay nangangaral na upang ikay huwag mahiwalay. Ang pag-giik ay pagtuturo po yun na ukol sa Espiritu.
Kaya't ang lahat ng pakinabang na yaon ay papakinabangan mo rin. Sa'yo rin naman babalik. Pero ngunit tandaan mga kapatid, ang pag-aabuloy ay doon lamang sa mga tunay na kapatid. Datapwat sa mga hindi kapananampalataya ay huwag tatanggapan ng anumang salapi. Pinagbabawal po yun ng Panginoon. Huwag po kayo maging maibigin sa salapi. Ibigin natin ang aral ng Diyos mga kapatid. Magpakasigla tayo. Mag-aliw tayo sa mga salita ng Panginoon. Na lahat ng bagay na ito ay huwag niyong lilimutin palagi. Na inyong ihatid ang mga mabubuting balita sa buong sanglibutan. Taglayin nawa kayo ng mga magagandang mga paa. Pagkatapos maging mapagpatawad, ay maging ang ibig ng Panginoon din naman ay tayo po'y matuto pong maging matibay. Magpakatatag tayo ng ating mga puso na tayo po'y huwag maging maramdamin o matitisurin. Huwag tayong maging matitisurin. Kung ating niyang nasusumpungan na meron tayong mga kanya-kanyang ugali, ay yun na lang hayaan. Bagkus kayo padaya mga kapatid, na upang ang aral ng Diyos ay siyang maghari sa atin, mapagharian tayo ng pag-ibig araw at gabi, ay tayo matuto magparaya, maging mapagpahinuhod palagi. Hayaan nyo na mga kapatid. Total, lolo naman niya yan eh. At hayaan nyo kung ang lolo niya ay malakas, ang lolo niya ay dakila. Hayaan mo na kung lolo natin ay nagiging tulad sa lola. Kumbaga, hinahayaan na lang natin. At tayo ay nagpapatalo na ayon lamang sa pag-ibig. Na hinahayaan na natin siya na ganun ang kanyang ugali. Datapwat, palalahanan natin na huwag tayong maging palalo o paimbabaw na puso. Sawayin din natin kapag humihigit na sila sa maayos na paraan. Matuto tayo ng kaamuan na ugali. Ano pa't ang huli ay maging katangi-tangi tayo sa lahat ng lalong-lalo sa sanglibutan na ating natutunan ng mga bagay na ito sa loob ng bayan ng liwanag na tayo po'y nagpupuri, itinatanyag natin ng lahat ng gawang mabuti. Hinihingkayat natin lahat sila na upang sila maging matibay. Mga kapatid, gumawa po tayo ng mabuti na upang ang kasamaan ay mawala sa atin. Na upang ang sumpa ay wag magluwat ay pinapaalala natin sa buong sanglibutan. Sapagkat sa mga gawang mabuti na siyang nagiging pananggalan natin laban sa kasamaan, naaalis po yun mga kapatid ng sumpa. Kaya wag po kayo mag-alala. Wag po tayo mag-alala mga kapatid. Ating ipaglaban palagi ang aral ng pag-ibig na siya nagpapatibay sa atin palagi. Huwag po tayong aalis. Manatili kayo sa amin sa bayan ng liwanag. Maraming salamat po. Kasyan nawa ang lahat ng mga kapatid, lalong-lalo na sa buong dako ng sanglibutan, na muli namin ipinapangaral sa inyo, na ipinapaalala na tayo po'y palagi maging mapagpasalamat. Magbatihan kayo ng banal na halik. Ibigin natin ang ating kapatiran. Salamat na walang hanggan, mapas walang hanggan, sa pangalan ni Hepzibah, sa ngalan niya. Amen. Amen. Maraming salamat. Amen.